Yan nga guys, titingnan nga ni Kuya doon sa loob, no, nilagyan pa natin ng ilaw. So ito daw yun ang mga ang kwarto nung ni Father. Yan. Mga kwarto-kwarto to nung Mga kwarto-kwarto. So hi guys, good afternoon sa inyong lahat, no. Sa mga Bisaya, mayong hapon sa inyong tanan. So nandito ako ngayon dito sa Barangay 62M, 13 Martires Street, sa Monte Park, Cavite City po. So Kuya, si Kuya ay mas maraming alam dito sa istorya nitong simbahan, no. So Kuya, pwede ba magtanong ng tungkol dito sa simbahan na to? Kasi napapanood ko na parang sikat na pinupuntahan din ito ng mga vloggers. At saka hindi ko rin alam kung hindi ko alam kung anong mga istorya nito. So, ito pong simbahan ito natitira kampanaryo na lang. Ang tawag ko dito ay Ermita de Portabaga. Ang Ermita de Portabaga ang pinakaunang-unang simbahan na matatagpuan sa loob ng Cavite Puerto. Ang Cavite Puerto po ay binubuo itong mga simbahan na to ng 8 simbahan. 8 simbahan, no, ang bumubuo dito. Etong sa mismo? buong Cavite Puerto. Ang Cavite po kasi isang maliit lang na isla noon, na tambak lang. No? Ito ho, ang parting to, ito ang simbahan ng Recoletos. Oo. So Kuya, bakit ito na lang ang natira? Yung panahon ho ng digmaan ho ng ikalawang digmaan. Yan lang ho naiwan. Nabomba ho kasi ang Cavite noon, panahon ng gera ng Hapon noon, ng araw. So ito na lang ho naiwan. Itong simbahan na to, ang pangalan ho na ito ang Santa Monica Church. Oo. Santa Monica Church po yan. So, ibig sabihin, Kuya, iyan ay nakatayo pa. Asaan ang pinakapuno nito? Yan ho, mataas. Mataas ho yan. Dito tayo, Kuya. Tayo ay nagtatambakan pa. Mataas. Ibig sabihin, mayroon pa to sa ilalim. Marami pang partipuhing natira dito. Kumbaga, natabunan na lang ng lupa. Pero mas marami pa rin simbahang mas matanda pa sa kanya na naiwan pa dito. So, ito pala alaala na lang. Ito ang simbahan na to ay mas may malalang kwento talaga sa sinauna sa nating buong history po ng Cavite, ng probinsya po ng Cavite, ang pinaka matandang simbahang naitatag o naitayo ay ang dito po sa Cavite Puerto po ang Ermita de Portabaga, kung saan matatagpuan yung bahay ng Nuestra Señora de Soledad de Portabaga. So ito, Kuya, ito siyempre kanina ko pa ito minamasdan. Ito talaga, kahit gumamit pa ng hagdan, ay hindi talaga pwedeng akyatan doon. Nung kami ho, yung mga bata, namakit kami dyan. Hanggang dito lang kami. Yan. Ito kasi tambak ng lupa yan. Ibig sabihin yan, akala ko sa pinakailalim matatanaw pa natin yung... Wala na ho, tambak na ho ng lupa yan. Diyan kami tumatambay nung araw. Kami ay bata pa. Grabe. Tapos ito ay gawa sa tisa. Itong itong simento na to na nakatayo. Gawa ko sa tisa ho. So, mano-manong ginawa ho yan. Nakikita nyo talaga yung dedikasyon talaga ng mga Pilipino. Gumawa ng ganyan. So sa palagay mo, Kuya, siyempre naigawa to na hindi pa tayo na ipinanganak. So mga ilang taon na kaya yan? Palagay ko, ito ay maabot rin mahigit 100 taon na rin. Ay, ganun talaga ka, no? So yun nga guys, no, ito talaga ay parang pag nagsabi si Kuya, parang tumatayo din ang ating balahibo. Kung makikita niyo yung gitna niyan, yan ang pinaka kahoy. Kahoy lang walang bakal ho yan, kahoy ho yan. Ibig sabihin ang nasa itaas niyan is, kung makikita niyo sa loob niya, may kahoy yan. Hanggang ngayon, kahoy pa rin nandoon sa taas. Ganun? So ngayon, mga ganyan ng edad mo, hindi ka na nakakaakyat yan? Hindi na ho, kasi syempre magagalit na ho kapitbahay. Dahil sa bubong lang ho kami dumadaan ng mga kabigan ho namin, ng mga bata pa ho sila. So itong mga side dito ng mga bahay, mga bago-bago na ito? Mga taga dito na rin naman ho, kasi nga lang, syempre, iba pa rin talaga yung dating nag-iisa lang siya. May makukuha kayong mga picture niyan dito sa sa City Hall? City Hall, oo. So ito, Kuya, ito Kuya, dati na ba yan or nilagay na lang? Nilagay na lang po yan. Sa mga tao dito? Pero ito po ang Nuestra Señora Soledad de Portabaga. Yan po, ang bahay niya, andun sa loob ng park, yung simbahan sa loob ng park. Yung Ermita de Portabaga. Kaya makikita niyo sa may park, mayroong parang chapel na maliit. Itinayo yun doon mismo sa kung saan nakalagay yung altar. So ibig sabihin yung park na yun, may simbahan doon. Nakatayo.
Yun ang tahanan niya. So ito talaga. Senyora Soledad. Kasi ako wala talaga, hindi naman ako hindi ako mahilig mag-research no sa mga internet natin. So hindi ko makikita ang buong-buo talaga ng ng simbahan. Kung mababasa niyo ang history ng Senyora Soledad de Portabaga, siya po kasi ang nag-iisang santo noong araw na ginawa siyang, actually kasama siya sa inanuhan ng Pope na magkasama sa Natural Culture of the Philippines. Siya ang pinakamatandang larawang inilimbag sa Pilipinas na natagpuan dito sa Cavite Puerto. Yan yun siya. Kaya akala ko talagang... Kung babasahin yung history niya, malalaman nyo yung simbahang kinukwento ko. Yung 8 simbahan na naitatag dito sa... At kung anong mga taon yun, kung ano-anong mga congregation yung mga humawak doon. Yung sa ibang simbahan doon, Kuya, at saka konektado ba to dito? Or hindi na, bukod na doon? Or ito talaga bukod na ho yun, bukod na ho. Kumbaga, wala na to sa ilalim. Wala meron pa ito mga natira. Na mga part ng sa likod mayroon din. Meron pa rin ho yan. Pero hindi na natin pwedeng puntahan. Pwede pa naman ho ninyo makita. Etong looban namin to kasi, ang simbahan na to, nakaharap to doon sa dagat. Lahat ng simbahan dito sa buong Cavite Puerto, lahat po sila tinayo na nakaharap sa dagat. Kahit to kung mapapansin ninyo yung pinakamatandang simbahan sa Kawit, yung Maria Magdalena, o yung Magdalene Shrine, nakaharap din ho sa dagat ho yun. Lahat po sila kasi noong unang panahon no, diyan natin nalalaman kung ang mga galyon ay paparating na sa kampanaryo. Kung mayroon paparating na mga galyon, ayan. Kasi di ba nga ho, ang Cavite ho noon, panahon ng mga lalo na nung Manila, Kalakalan, doon nila nalalaman kung nasaan na o paparating na ba yung So ayun Kuya, pwede natin puntahan yung mga sige. Pwede. So guys, ayun, sasamahan nga natin ni Kuya. Kaso nga lang yung iba may mga nakatira na, ginawa ng bahay din ho. Pero pwede na natin kasi may mga kababayan natin na gusto rin malaman ang mga kwento ng ganito. Tama, so pwede mo kami i-tour. Pwede naman So guys, pupuntahan tayo sasamahan tayo ni Kuya doon sa mga kwarto ng pare. So let's go Kuya. So si Kuya ang nakakaalam dito So sa mga nagba-vlog, si Kuya na lang ang inyong hanapin. So dito, iba na to na part, Kuya. Dati rin ako nagba-vlog. Nasaan na ang Kaso nga lang, yung panahon kasi ng pandemic, tumigil na ako. Bakit? So dito, ito si Kuya, dati rin siyang nagba-vlogs mga dati ako may YouTube channel. So sayang naman Kuya. Tinigil ko na siya. Kasi nung panahon ng pandemic. So dito nga tayo guys, tutor tayo ni Kuya. So ito sa napanood ko na hindi to napuntahan nila. Ito part din to. Ang mga So ibig sabihin nung kagira-gira Kuya, marami ditong nangamatay. Marami yung siyempre naman. Ito part. Part? Ito yan parte. Parte ng simbahan. Ayan, kung makapansin yan, ayan, yung tisa na yan. Mga part na lang yan, ng simbahan. Dito ka pa. Yan, party pa yan ng simbahan. Andito ang altar kasi, nung araw. Altar niya. Ayan. Tapos ito yung mga kwarto-kwarto niya. Tingin. Sisilipin nga natin guys. Ito yung part ng simbahan dito, Anong palagay mo yan, Kuya? Ano kayang mga yan? Anong mayroon ding kwarto yan or wala? Hindi yung kwarto yan, nandito ang altar noong araw. Dito matatagpuan ng altar. Yun ang sabi ni tatay. Imo ba yung tatay kanina? Hindi ho, tumulong lang ho tayo doon at yun hindi makalakad. Sabi niya, ang nandoon daw sa bahay niya, ang altar daw ng simbahan. Marami kasing kwento-kwento. Siguro, yung mga time namin noon, tatawagin na natin itong haka-haka. Kasi wala rin naman kami dito nung ito itinayo. Hindi naman din namin alam kung paano itinayo ito. So, yun nga, marami nagkasabi na dito natagpuan o matatagpuan yung pinaka-altar ng simbahan. Santa Monica Church. Simboryo, kung tawagin yan. So, ito papakita nyo. Ito guys, ito kasama pa to sa part pa to ng simbahan kasi yun doon. Ibig sabihin may bahay na rin yun doon, Kuya. Ayan. So parang hindi na siya matibay, Kuya. Yun. Kasi nagtanggalan na. Matibay yan. Pero nung araw, maliit. Pero hindi tayo sure kung siyempre
kahit ang dami ng lindol na dumaan dito eh. Hindi pa rin siya. Hindi pa naman din naiinis na nga ako eh kasi Noong kabataan mo pa, narating mo rin yung oo, tuktok nakito doon? kami dyan. Nakito kami dyan. Okay, so patuloy tayo mga idol, mag-ikot tayo, ito tayo ni Kuya, no? So naikot natin ang pinaka-part ng part ng simbahan. Uy! Dito meron din dito isang part pa eh. O dito tayo. Kumbaga ay ang lawak pala nitong simbahan, Kuya, no? Malaking simbahan na ito. Siguro talagang grabe ang danas dito ng ating mga ninuno noon. Oo, ito isang buong simbahan pa rin itong lapag na to. Ang ilalim na to. Nay, Ito yung padaan isa po pa. kami, Nay, ha? Ay, si Ma'am Ayan. Panay. Ay, Ito yung mga kwarto-kwarto nila nung araw. ito ang kwarto-kwarto. So yan, ito, yung loob niya, makapal na konkreto yan. Oh, Makapal na konkreto yan. yan. Ito, guys, ito pa yung kwarto-kwarto ng mga pare no, sinaunang nung panahon. nung araw. Oo, nung araw. So, ito makapal talaga ang konkreto na to siya, Kuya, Makapal no? yan. Baka may aso, mama. Hindi basta-basta basta-basta natin maano yan. mapasok, no? Ito ba, Kuya, ay nadaanan ba to ng mga bomba dati? Yung gira pa ng Ito na lang naiwan. Siguro hindi sila masyadong asentado at hindi nila nadali ito. So ito na lang naiwan sa amin. Ito yung mga matatatag na pundasyon para sa inaharap eh. So, Ito ibig na sabihin, naiwan sa amin. hindi tayo makapasok dyan, no? Kasi may mga tao. May mga may-ari na yan. Baka tayo matrespassing. Kuya, baka Yung mga nakatira na dyan. Ayan, ayan oh. Makikita ninyo yung itsura oh. Makikita nyo yung itsura niyan. ipasok mo naman. Ano siya, yan ang mga kwarto-kwarto ng araw. Hindi, ako nga magpasok. So ito, Ito nga, patibay to. Ikaw nga, Kuya, magpunta doon ito. Napakatibay niyan. Kasi, Ayan. natatakot ako. Wala kayong ahas na. Ayan pa yung... Ay, oo. Ayan, napakatibay Dapat niya. may... Asan ba yung ilaw? Ayan nga, guys, titingnan nga ni Kuya. Doon sa loob, no, nilagyan pa natin ng ilaw. So, Ayan. ito daw yun ang mga... Ang kwarto nung ni Father. Ayan. Mga kwarto-kwarto to nung Mga araw. kwarto-kwarto. Ang gaano kakapal yung konkreto niya, napakakapal Grabe, yan. no? Ayan, makikita naman ninyo, guys, no? Napakakapal Ayan. Ikaw, doon ka, Kuya. Ipapakita. May tubig. Takot ka, Kuya. Oo, may. Ayan, So, kapal ayan. yan, napakakapal Kasama pa yan sa simbahan? Hindi na ho, hindi na ho. Yan. Itong ano na to? Malinis na ho ito, wala na ho ito. Kumbaga sa dati nakatira dito. Kaya, Malalim yung tubig, Kuya? yan, medyo maraming ano, yung, ano tayo ito? Kahit siguro, Kuya, bombahin to, ay hindi to nadadala. Hindi natin sure nga rin, ma'am, kasi noon may hina ang bomba noon. Eh ngayon, malalakas na ang mga bomba natin. So, atras ka Ito, daw, Kuya. magmula sa pundasyon na to, hanggang doon kung gaano kakapal yung pader nila. Grabe ka. Kasama, Itutok ma? lang. Oo, itutok ko. So guys, nakapasok nga tayo dito sa kwarto ng mga pari noon, no, sinaunang panahon no, na talaga namang napaka-konkreto talaga, hindi talaga basta-basta na madurog sa bomba. So dito, may mga kagamitan din dito noon, pero hindi na to party ng simbahan. So dito, ay may nakatira dati dito, Kuya. So yan, bakas pa rin, parang ako nalulungkot din ako na maisip ko yung mga dinanas noon ng mga pare nung sinaunang panahon talaga na as in sa gera. So ayun nga, no, thank you kay Kuya talaga sa... Ano? Pero ako ate. Tara. Sa San Pedro naman yun. Yan So yung mga ayun nga, guys, lilipat tayo, Kuya, no? Saan ba tayo banda lilipat? sa barangay Hulo namin, may isang parte pa ho yan. May isang party, Oo. so may kwarto-kwarto pa po doon. May ganun pa rin ho yan. Oo, so yun, para mas maganda na maipakita sa inyo. So pasalamat nga tayo kasi mayroong nagtutor sa atin, no? So maipapakita sa ating vlogs. Kaya yung mga nagawa sila ng mga bahay dito noon, nagawa sila ng mga bahay. May mga mahirap din hukayin kasi may mga dibre-dibre na malalaki. Oo. At saka pulido talaga ang pagkasiminto sa simbahan. Biruin mo ilang years na to, Kuya, no? Oo, daang taon na ho. Grabe. Ngayon, malalakas na mga bomba. Noon, Oo. mahina pa. So, dito nga tayo, ikot tayo ni Kuya. So guys, dito sa lugar na to ay hindi naman talaga delikado. Hindi naman ho.
So dito tayo nung haba-haba yung ating lalakbayin ngayon. Malapit na rin naman tayo, ma'am. Oo. Malawak din pala dito ang mga kabahayan, kuya. Oo, may mga Ito ba po ay nag-uupa din or libre na lang? may ano nga ho dito na parang balak kunin ng ng Manila Cathedral, Oo. yung lupa na to. Mm-mm. Kasi halos lahat ng mga tao dito, rights lang rin naman yung Ayan. Ayan. Yan ang mga parte niya. Pa-kwarto-kwarto rin niya. Pero- so, mas maraming kwarto dito. Pero hindi natin pwede kasukin, no? Pwede niyo maakyat para makita ninyo. Akyat, ikaw na mag-akyat, magdala ka Hindi, kamera. may hagdanan naman yan. May hagdanan. So, sige, sige. Ayan. Ito yung mga So, ilan ito pa sa yung mga ano, natira pa. ha? Ito yung barangay hall namin. Ito yung mga barangay. ilan pa sa mga natira. Mm-mm. Yan. Tagawat, pwede yung umakyat, no? Para makita ng mga vlogger natin. Sa kabila. Sa kabila. So, ito si Kagawad. Opo, I think you, Kagawad to Kagawad. Sige, opo. Ito pa yung mga natira pa mga debris o mga kwarto-kwarto pa yan. Ito, guys, Yes. ito yung natira. Kung mapapansin ninyo yung kapal ng konkreto niya. Mm-mm. Diba? No? So, ito. Ayan pa. Ay, ito. Kwarto pa ulit Wow. yan. Ito. Hindi ba ako pagalitan dire? So, itong, Ayan. wow, ang ganda. So, open. Yan ang mga natira. So, ito guys, ang mga natira sa mga kwarto-kwarto ng pari, no? So, kumbaga ay hiningal ako mag-ikot na ito. Nakita naman ninyo talagang as in pulido yung mga pagkagawa Hagdanan ba ng dito? unang panahon. Ayun. So, ito, sa kakapal nito ay hindi nadala sa bomba. So, lilipat na naman tayo guys. Akit kayo sa taas niyan. Akyat tayo. Oo. Ayan, may akyatan yan. Mapapansin ninyo yung pagka-dome niya, yung dating yung pagka-dome. Di ba yung dating yung pagka-dome niya? No? Hmm. Eto, akit tayo ngayon. Para makita ninyo, yung kapal. Yung kapal ng ano. So, dito tayo guys. Para makita aakyat. ninyo. Ito Ayan. parang, ito kuya. May kwarto doon sa ilalim kuya. Gawa na lang ho yan. May buho. Oo, gawa na lang ho yan. Okay. Ayan. So, dito nga tayo Ngayon, sa... nasa ibabaw ho tayo ng pinaka-dome niya. Pinaka-dome. Eto sabihin. Dome na to, nasa ibabaw ho tayo nito ngayon. Mm-mm. Ayan. So, ito ang Tapos ito, kung mapapansin ninyo yung kapal ng pader na ito, no? Mm-mm. Ayan. Kapal ng pader. At saka kung mapapansin nyo rin, yung ginamit na materialis dito. Oo. Hindi naman katulad ngayon ng mga yung gumagamit ng white sand Oo. sa semento. Mapapansin nyo yung ginamit nila, oh. Galing Lupang sa- dagat lang rin. Mm-mm. Lupa rin sa dagat ang ginamit Oo, nila. kasi ito may mga shell pa, no? Yes, oo. Oo. Lupang dagat. Buhangin dagat ba? Mm. Talagang Sa mga ito. tisa-tisa niya. Oo. Manumano talaga may kitong kung gaano katibay yan, manumano at saka yung laki ng mga yung bato. hirap din no? Kasi Oo. ang lalaki ng mga adobing yan, no? Oo. Ang laki ng mga adobing yan. Isinampa nila ng isinampa para matayo itong ganito. Di ba? Oo. Napakahirap niyan. So, ito kuya, ilang kakwarto to dito? Ito siguro meron pinakamahaba ito pinakamahaba. Ito ang pinakahaba Oo, ng part ng pinakamahaba. kwarto-kwarto. So, dito Halos sila... lahat sila, meron silang mga ventilasyon. Mm-mm. Sa taas ka nakikita nyo yung doon sa pinuntahan natin, Mm-mm. may ventilation pa. Tapos kung makakita ninyo, ayun ang tuktok ng kampanaryo, karugtong pa siya dito. Biruin mo, sa sobrang layo, no? Yun. Ang nilakad natin, tapos ito karugtong pa ng karugtong pa rin to. simbahan. Oo. Grabe guys. Dito lang ako, first time kong nakarating. Kung wala si kuya ay yun lang ang pinakamin lang talaga ng simbahan na turutingalain ko. So thank you ng marami kay kuya kasi siya dito ang nakakaalam, no, kaya na-tour tayo ng maayos. So eto, nakikita naman natin, ito kuya, may nakatira din dyan o wala na? Dati siguro may nakatira. Ito kwarto din to dito guys, ito. Yan sa ilalim. Oo. Yan, dito. May mga ventilasyon kasi yan sila nung araw. Mm-mm. Kung makikita nyo doon sa isa, may ventilation din. Doon. So, Oo. yung napuntahan natin Siyempre, na... para ka nasa kuweba niyan. So, kailangan mo ventilasyon. Oo. Hindi pwedeng pintuan lang. Ah. Kailangan may ventilation ka rin sa taas. Kasi tapos, Confined space yan oo. Dito, wala na yan dyan siyang kwarto. So, Or wala dito na ito. Ito na lang mga natirang parte. party. Kasi yung hindi to kayang natibag sa mga bomba noon. So, nakita naman natin na grabe talagang pagkapulido ang pagkagawa, no, sa simbahan. So, Pero ninyo, isipin ninyo, ang ginamit niya na buhangin,
dagat na yan, buhangin dagat yan, no? Kasi may mga shell, nandiyan pa yung mga graba, nandiyan, mga shell niya, oh. Buhangin dagat ang ginamit nila. So hindi sa ano lang na buhangin. Hindi, ito may corals pang kasama, oh. Oo. Diba? So, ilang daang taon na nandiyan yung corals na yan. Kaya nga. Oh. So wala talagang, hindi Diba? natin manunok kung talagang grabe ang pinaghirapan. Mapapansin yung mga corals na yan. Pangilabot, di ba? Ito, oo. Biruin yung mga corals na yan, no? Ilang daang taon na nandiyan yan. Pero siguro sa mga gira noon, may mga madre din, mga father na Para malaman ninyo at makita ninyo yung original na itsura ng Santa Monica Church. Ang pangalan niyan, Santa Monica Church. Mas kilala na lang siya Simborio. Oo. Salitang Espanyol ba o Kastila, Simborio. Simborium. 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 Yun siya. Yan. So talagang pinawisan. So wala na tayong pwede na ipakita ng mga kwarto-kwarto ng pare. Wala na, ito na lang yung mga natira. Oo. Mga natira. So, ayan nga guys, no, naipakita naman namin sa inyo ni Kuya na talagang hanggang ngayon dito kami sa Tuktok. So naramdaman din namin ang kung paano ang hirap ng mga madre noon at saka father dito sa as in mga gira dati, no? Para sa kaalaman din ng lahat, no, ang simbahan na to ay simbahang Recoletos. Ano yung ibig sabihin, Kuya? Yung Recoletos po natin, congregation po siya, Order of the Augustinian Recollect. Oho. Yung Order of the Augustinian Recollect, yan yung San Sebastian kung tawagin. Baste, OAR, Order of the Augustinian Recollect o Recoletos. Oo. Oo, yan. So, Bukod po yung Jesuit, bukod po yung mga ibang congregation pa, sila talaga ang mga namuhunan para maitayo yan. Dito sa Cavite, Puerto. So ayan Kuya, maraming salamat sa sa pagbigay mo sa akin ng oras, no? Thank you sa kabaitan mo na nang dahil sa iyo ay naikot natin yung mga karugtong-rugtong ng kampana natin, no? Maraming salamat Simborio, Kuya. kung tawagin. Thank you very much. So guys, yun na sa ating mga viewers, ating mga subscribers, maraming salamat sa inyo, no? Sana masiyahan kayo sa pag-iikot namin ni Kuya dito sa lumang simbahan. So ayan, Ermita de Puerta Baga. So yan. ito ay hindi ko naman alam dito ang kwento. So si Kuya ang nakakaalam, no? So ayan. Anong makasali ba ito doon, Kuya? Isa ito sa simbahang itinayo sa loob ng Cavite, Puerto. Ayan, ito ang Ermita de Puerta Baga kung saan totoong naninirahan ang Nuestra Señora Soledad de Puerta Baga. Kaya ipinangalan sa kanya is Ermita de Puerta Baga. Ayan. So ito lang siya kanipis, Kuya, dito? Hindi, yan ho bilang pag-alaala lang ho, itinayo ito. Bilang pag-alaala na kung anong ganyang yung itsura niyang yan, ganyan din yung itsura ng simbahang nakatayo ho dito sa loob ng park mismo. May dito. simbahang nakatayo ho dito. Oo, sa ilalim. Oo, ito sa itong kinakatayuan natin, ito dito matatagpuan yung altar. Oo, ito dito guys, sa tinayuan natin nito ay dito matatagpuan ang Mismong altar. Mismong na altar. Ermita de Puerta Baga. Oo. So nandito sa pinakailalim ang simbahan. Simbahan ho. Oo. Simbahan ng Ermita de Puerta Baga. So gaya nga ng Santa Monica Church nung panahon din ng Hapon, yan talagang tuluyan ding nawala, nabura ho kasi nung panahon ng bomba. Ayan, panahon ng Hapon. Kaya tayo wala na rin makita kundi ito nilang. Pero nung mga panahong kung pagkakaalala ko itong panahon ni Tim Encarnacion, ito ay pinahukay. Lahat yung buong pinahukay ho ito. Tapos, so talagang napatunayan ho doon na andito ho talagang simbahan. Ang pundasyon, nandito talagang nahukay ho nila yung pundasyon. Oo. Pero simbahan. Hindi talaga nahukay as in sa ilalim. Hindi naman nahukay hindi kasi na as in nawashout ho siya. Nawashout ho siya. Dito nga daw guys na pinahukay daw to noon, talagang may mga nakita pang mga buto. Oo, may mga buto, may mga artifacts na sinauna, may mga kagamitan sa simbahan ng mga nakuha pa noong araw. So ganun katindi ang pangyayari noon talaga, no? Sa mga gera ho noon, hindi ho natin matiyak kung tayo ba talagang totally panalo. Kasi syempre kung tayo magbabasa ho sa history ho, hindi ba naman din ganun kasapat kung ano yung kakayanan ng Pilipinas laban sa pagdigma. So kaya buti na lang rin nandiyan ng mga Amerikano para tumulong sa atin. Kasi siguro kung walang American government para sa Pilipinas, siguro matagal na tayo nakuha ng mga iba-ibang bansa. So, ibig sabihin, wala rin tayo dito sa
sa bansa natin at saka sa kinatayuan natin kung Yes, talagang naagaw sa mga ibang Yes. lahi, kung hindi tayo pinagtanggol sa mga Amerikano. Tama. Oo. So yun nga guys, Salamat pa rin. habang nagkukwento naman si Kuya guys, parang tumutindog din ang balahibo kasi parang ramdam ko rin dito ng mga, yun nga yung paghihirap ng mga sinaunang Oo, mga tao Pilipino. na Mga dito- ninuno namin. o mga ninuno Talaga. natin. So sa ilalim pala dito ay marami din palang nahukay ng mga buto. So ibig sabihin maraming na patay sa ilalim. Marami hong patay. So ayan nga guys no. So maraming ulit salamat sa Kuya sa pag-guide mo sa akin. So maraming salamat. So ayan na guys, dito na nagtatapos ang ating vlog. So ayan, bye.